Sabi nga nila, kapag nakapag-asawa ka ng AFAM, palaging sinasabi ng mga tao, may isang Pilipina na naman ang aasenso sa buhay. Yan kasi, mas pinili ang pera kaysa sa pag-ibig. Hindi ko mabilang kung ilang beses ko nang narinig ang mga katagang ito simula nang maging jowa ko si Alejandro. Sa umpisa, natatawa lang ako, pero habang tumatagal nakakairita rin pala. Parang lahat na lang ng tao ay may sariling kwento tungkol sa buhay ko na sila lang ang may alam. Wala man lang nagtanong kung paano nga ba nagsimula ang relasyon namin, kung totoo bang pera lang ang habol ko, o kung mahal ko ba talaga siya. Isa siyang British na nagkataong nakilala ko sa isang malaking event ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho bilang event coordinator. Sa totoo lang, hindi ko inakalang magtatagpo ang landas namin. Sino ba naman ang mag-aakalang ang isang tulad ko, simpleng babae mula sa probinsya, ay magkakaroon ng pagkakataong makilala ang isang dayuhan na gaya niya? Noong una, wala talaga akong intensyon na makipagkilala sa kanya. Sa sobrang dami ng trabaho ko noong gabing iyon, hindi ko na nga napansin ang pagod ko. Abala ako sa pag-aasikaso ng mga bisita, tinitiyak na lahat ay nasa tamang lugar at sinisiguradong walang sablay ang takbo ng programa. Pero paano mo ba naman hindi mapapansin ang isang tulad niya? Si Alejandro ay may presensya na hindi mo maipagkakaila. Matangkad, may tindig na parang laging handang magbigay ng speech sa harap ng maraming tao, at may kakaibang karisma na kahit ang mga katrabaho ko ay napapatingin sa kanya. Bukod pa doon, napaka-gentleman ng dating. Parang isang lalaking nabuhay mula sa ibang panahon. Nang makita ko siyang naglalakad papunta sa direksyon ko, hindi ko alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ako makapaniwala noong siya pa mismo ang lumapit sa akin para magtanong. Excuse me, miss. Are you in charge of this event? Everything looks fantastic. Sabi niya, na may accent na parang sa mga pelikula ko lang dati naririnig. Sandaling nanigas ang katawan ko, hindi ko alam kung dahil ba sa kaba, sa pagod o sa gulat. Sa halip na matulala, pinilit ko nang ngumiti. Yes sir. I'm part of the organizing team. Is there anything I can help you with? Habang nakatingin siya sa akin, ramdam ko ang pag-aaral niya sa bawat salita ko. Para bang interesado siyang malaman ang lahat tungkol sa akin, kahit pa simpleng tanong lang ang kanyang bitbit. Nah, I just wanted to say, this is one of the best organized events I've attended in a long time. Sabi niya na may kasamang ngiti. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Ako na abala sa pag-aayos ng programa. Ako na sanay ng baliwalain ng mga bisitang masyadong abala sa kani-kanilang mundo. Ngayon ay may isang dayuhan na pumuri sa trabaho ko. At hindi lang basta-bastang tao, kundi isang lalaking halatang may pinag-aralan at respetado. Napaisip ako, bakit kaya ako? Bakit hindi ang ibang tao sa paligid ko? Pero imbes na magtanong, ngumiti na lang ako at sinabing, "Thank you sir. I'm glad you're enjoying the event." Akala ko doon na magtatapos ang pag-uusap namin, pero hindi pala. Sa bawat pagkakataong magkukrus ang landas namin sa event na yon, lagi siyang may sinasabi. Simpleng papuri, tanong, o biro, na minsan ay nagiging dahilan para gumaan ang pakiramdam ko kahit abala ako. Nang matapos ang event, akala ko hindi ko na siya makikita. Pero nagulat ako nang makitang naka-follow na siya sa Instagram ko at may simpleng chat message sa kanya. Hi, Bea. I just wanted to thank you for the wonderful event. I hope you got some rest after all the hard work you did. Take care. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang Instagram account ko, pero ang simpleng mensahe na iyon ay parang may kakaibang epekto sa akin. Parang biglang naging espesyal ang araw ko. At mula noon, nagsimula ang sunod-sunod naming pag-uusap. Sa una, tungkol lang sa trabaho, schedule ng program, mga natutunan niya sa event, at iba pang bagay na walang masyadong halaga. Pero habang tumatagal, napansin kong unti-unting nagiging personal ang mga usapan namin. Tinatanong niya kung ano ang mga pangarap ko, kung paano ako napunta sa trabahong ito, at kung bakit ko ito gusto. Hindi ko inakala na magpapatuloy ang komunikasyon namin. Sa bawat mensaheng natatanggap ko mula sa kanya, ramdam ko na interesado talaga siya. Hindi sa kung ano ang itsura ko, kundi sa kung sino ako bilang tao. At doon nagsimula ang kwento namin, isang kwento na sa paningin ng iba ay simpleng Pilipina na kabingwit ng AFAM. Pero sa akin ay isang tunay na pagmamahalan na hindi inaasahan. Sa isang tahimik na hapon, araw ng linggo, nag-aabang si Bea sa isang kafe sa Makati.
Day off niya at sa wakas, pumayag siyang makipagkita kay Alejandro. Sa totoo lang, hindi niya alam kung bakit niya tinanggap ang imbitasyon na ito. Maraming beses siyang nagdalawang isip, iniisip kung tama bang bigyan niya ng pagkakataon ng dayuhang ito na tila sobrang interesado sa kanya. Habang iniinom ang kanyang iced coffee, sinulyapan niya ang relo na suot sa kamay. 15 minuto pa bago ang oras ng kanilang usapan. Hindi niya mapigilan ang kaba. Ang dami niyang tanong sa isip. Bakit ba nag-abala pang lumipad mula Cebu si Alejandro para makita ako? Ano bang gusto niyang mangyari dito? Tama bang pumayag ako? Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, biglang bumukas ang pintuan ng kafe. Napatingin si Bea at agad niyang nakilala ang pamilyar na tindig ni Alejandro. Suot nito ang isang navy blue na polo shirt. Simple, pero bagay na bagay sa kanya. Naka-jeans lang ito, pero ang tindig at ngiti niya ay parang laging handang humarap sa mundo. Bea, Tawag nito sa kanya. Sabay lakad papunta sa mesa niya. Ngumiti si Bea, pilit na itinatago ang kaba. Tumayo siya para salubungin ito. Hi Alejandro, you're early. Ngumiti ito at tumango. I didn't want to be late. Besides, I've been excited to see you again. Hindi alam ni Bea kung paano sasagutin ang sinabi nito. Kaya ngumiti na lang siya ulit. Nag-offer siyang umupo ito sa tapat niya. What do you want to drink? My treat. Alok niya, pero agad na umiling si Alejandro. No, let me. It's the least I can do after flying all this way. Sagot nito. Sabay lakad, papunta sa counter. Hindi na nakapalag si Bea. Habang hinihintay niya itong bumalik, hindi niya maiwasang mapansin ang mga taong nakatingin sa kanila. Siguro ay dahil sa hitsura ni Alejandro. Halatang dayuhan at kaakit-akit. Naalala tuloy niya ang mga chismis at opinyon ng ibang tao tungkol sa relasyon nila kahit hindi pa nga talaga malinaw kung ano ba sila. Pagbalik ni Alejandro, may dala na itong isang tray na may kape at cake. Umupo ito at ngumiti. Tila wala itong pakialam sa mga nakatingin sa kanila. I got you another iced coffee. I hope that's okay. Sabi nito habang inilalapag ang order niya. Thank you, you didn't have to. Sagot ni Bea, medyo nahihiya. So I know it's your day off and I appreciate you taking the time to meet me. I hope I'm not intruding on your personal time. Sabi ni Alejandro habang inaayos ang kanyang upuan. Umiling si Bea. No, it's fine. Actually, I was curious about why you wanted to meet. Napangiti si Alejandro. Medyo nakayuko habang tila naghahanap ng magandang tiyempo sa kanyang sasabihin. Well, to be honest, Bea, I wanted to see you again because I enjoyed our conversations. And after the event, I couldn't stop thinking about you. Natigilan si Bea. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ramdam niya ang sincerity sa boses ni Alejandro, pero nag-aalangan pa rin siya. Look, I know this might sound forward, but I flew here because I wanted to know if we could get to know each other better. No pressure, no expectations, just a chance to see where this goes. Tumingin si Bea sa kanya. Pilit pinabasa ang intensyon nito. Sa kabila ng kaba, naramdaman niyang totoo ang sinasabi nito. Hindi ito katulad ng ibang lalaki na may halatang ibang masamang intensyon. Okay, we can take it slow. No promises though. Sagot ni Bea, may halong kaba at excitement. Napangiti si Alejandro, halatang masaya sa sinabi niya. That's all I could ask for. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Bea na baka kahit papaano ay tama ang desisyon niyang bigyan ng pagkakataon ang lalaking ito. Habang nag-uusap, sina Bea at Alejandro, unti-unting lumuwag ang pakiramdam ni Bea. Nagkwentuhan sila tungkol sa maraming bagay. Ang buhay ni Alejandro sa Cebu, ang trabaho ni Bea, at ang simpleng mga bagay na nagpapasaya sa kanila. You know I didn't expect Manila to be this chaotic. Cebu is much quieter compared to here. Sabi ni Alejandro habang iniinom ang kanyang cappuccino.
Well, Manila is always like this. Busy, noisy, and unpredictable. But you get used to it. Tumawa si Bea. So you like it here? Tanong ni Alejandro. Tila interesado talaga sa sagot niya. Napaisip si Bea sandali bago sumagot. It's home for now. But sometimes I also want a quiet place. Maybe if there's a chance, I'd like to live in the countryside again, where life is simple. Sounds peaceful. I grew up in a small town in England. Life there is also simple. That's why Cebu feels like home to me. It's not as busy as Manila, but it's not too quiet either. Tugon ni Alejandro na nakangiti. Nagpatuloy ang usapan nila at napansin ni Bea na napakadetalye magkwento ni Alejandro. Ikinuwento nito ang mga paborito niyang lugar sa Cebu, mga beaches, waterfalls, at ang paborito niyang maliit na cafe malapit sa kanyang apartment. Para kay Bea, ang bawat salita ni Alejandro ay parang nakaka-relax. Maybe you should visit Cebu someday. I'd love to show you around. Alok ni Alejandro na pangiti si Bea pero nag-aalangan. Maybe. I mean, we'll see. It's also hard to plan right now because I'm busy with work. I understand. But if ever you find the time, just let me know. It would be nice to show you my side of the world. Sagot ni Alejandro, halatang hindi nito gustong pilitin si Bea. Naging natural ang daloy ng kanilang usapan at hindi na malayan ni Bea ang oras. 5:00 na pala ng hapon. Napansin ni Alejandro na madalas nitong tinitingnan ang relo niya. Do you need to go somewhere? Tanong nito, may halong pag-aalala. Actually, I have to go home. I have dinner with my friend. Sagot ni Bea medyo nahihiya. Tumango si Alejandro, tila nauunawaan. Of course, I don't want to keep you. But thank you for spending your afternoon with me. I really appreciate it. Tumayo silang dalawa at naglakad palabas ng kafe. Habang nasa labas, nagulat si Bea nang bigla siyang tanungin ni Alejandro. Would it be okay if I call you again? Or maybe message you? Nag-alinlangan si Bea pero nakita niya ang sincerity sa mga mata nito. Siguro naman, wala namang mawawala kung mag-uusap pa kami. Naisip niya. Sure, just don't expect me to reply right away. I'm busy, remember? Noted, Dot. I'll try not to bother you too much. Tumawa si Alejandro. Bago sila maghiwalay, binuksan ni Alejandro ang pinto ng taxi na sasakyan ni Bea. Take care, Bea. I'll see you soon, I hope. Ngumiti si Bea bago sumakay. You too. Have a safe flight back. Habang papalayo ang taxi, napatingin si Bea sa bintana. Ramdam niya ang kakaibang init sa dibdib niya na hindi niya naramdaman ng matagal na panahon. Nag-umpisang maglaro sa isip niya ang tanong, bakit parang may kung anong espesyal siyang nararamdaman kay Alejandro? Pero bakit parang ang bilis naman? Sa kabilang banda, nanatiling nakatayo si Alejandro sa labas ng kafe, nakatingin habang papalayo ang taxi. Ngumiti siya ng mag-isa, tahimik na umaasa na. Ang araw na ito ay umpisa na ng mas magandang kwento sa pagitan nila ni Bea. Habang nasa biyahe pa uwi, hindi mapigilan ni Bea na pag-isipan ang nangyari. Hindi niya maikakaila na may kakaibang epekto si Alejandro sa kanya. Mula sa simpleng ngiti nito hanggang sa magalang na paraan ng pakikitungo sa kanya. Pero hindi rin niya maiwasang magtanong sa sarili, ano ba ang intensyon niya? Seryoso ba siya? O baka naman isa lang ako sa mga Pilipinang nagugustuhan niya? Nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification mula kay Alejandro. Thank you again for today, Bea. I hope you enjoyed yourself as much as I did. Have a great evening. Napangiti si Bea habang binabasa ang mensahe. Hindi niya agad sinagot, pero sa loob-loob niya, na-appreciate niya ang effort nito. Pagdating niya sa kanilang apartment, sinalubong siya ng kanyang kaibigang si Trisha. Nakasabay din niyang nangungupahan. Uy, Bea, ang saya mo ah. Tukso ni Trisha habang abala ito sa pag-aayos ng kanilang hapunan. Ang saya ko? Hindi naman. Pagod lang siguro. Sagot ni Bea sabay tawa. Aba, hindi bagay sa'yo ang ganyang palusot?
Huwag mong sabihin galing ka sa date. Hindi date, no? Casual meetup lang. Depensa ni Bea. Pero halata ang pamumula ng kanyang mukha. Meet up? Sinong niloko mo? Yung foreigner ba yan? Yung Alejandro na sinasabi mo? Tanong ni Tricia. Halatang sabik sa detalye. Napabuntong hininga si Bea. Oh, siya nga. Pero hindi nga date. Nag-usap lang kami. Girl, ang swerte mo. May nag-effort pang lumipad mula Cebu para makita ka. Kung ako sa'yo, mag-iisip na ako bakit ganun siya. Baka gusto ka na nung Alejandro na yon. Sabi ni Tricia. Habang napapailing na may halong tuwa. Ewan ko ba? Alam mo naman ako, ayoko ng mga komplikasyon. Pero parang iba siya. I mean, he's polite, sincere, and ang bait niya. Eh bakit parang worried ka? Siguro dahil hindi ako sanay. At saka, ang daming pwedeng mangyari. Paano kung mali pala ang akala ko sa kanya? Paano kung laro lang to? Hala, Bea, ang negative mo naman. Baka naman this time, totoo na yan. Malay mo, siya na ang para sa'yo. Let's not get ahead of ourselves. Wala pa to. Friends lang, basta ayoko ng assumptions. Habang kumakain ng hapunan, hindi na sumingit si Tricia. Pero halatang nakangiti ito. Samantala, si Alejandro naman ay nasa hotel na at nag-aayos ng kanyang gamit. Napagod siya sa biyahe at sa buong araw pero hindi maalis sa kanyang mukha ang ngiti habang iniisip ang saglit na magkasama sila ni Bea. Humiga siya sa kama at tumingin sa kisame. There's something about her, naisip niya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya naaakit kay Bea. Hindi lang ito dahil maganda siya. Bagamat hindi may kakailang simple, pero elegante ang kagandahan nito. Ang ugali ni Bea, ang pagiging straightforward at grounded nito, ang talagang nakaagaw ng atensyon niya. Naalala niya ang sinabi niya kanina. Walang pangako, walang presyon. Para sa kanya, totoo ito. Ayaw niyang madaliin si Bea. Lalo na't alam niyang may mga bagay itong pinag-iisipan pa. Pero sa kabilang banda, alam niya sa sarili niyang gusto niyang makita ulit si Bea. Naglabas siya ng cellphone at tinitigan ang larawan ng Manila skyline na kinuhanan niya kanina sa cafe. Napangiti siya. Sabay isip, maybe Manila isn't so bad after all. Kinabukasan, habang abala si Bea sa trabaho, biglang tumunog ang cellphone niya. Isang email mula sa kanyang kumpanya. Napakunot ang noo niya habang binabasa ang subject. Upcoming Cebu event. Volunteer needed. Agad siyang tinawag ng manager niya. Bea, may malaking event ulit sa Cebu next month. Kailangan natin ng event coordinator. Interested ka bang mag-volunteer? Napaisip si Bea. Cebu kung saan una silang nagkita ni Alejandro. At kung tatanggapin niya ito, may pagkakataon siyang mag-explore at makalayo muna sa gulo ng Maynila. Pero sa likod ng isip niya, alam niyang may posibilidad na magkita sila muli ni Alejandro. Tumingin siya sa manager niya at ngumiti. Sure ma'am, count me in. At sa desisyong iyon, nagsimulang tumakbo ang panibagong kabanata sa kwento nilang dalawa. Dumating ang araw ng event sa Cebu. Maaga pa lang, abala na si Bea sa pag-aayos ng lahat. Hindi niya maiwasang makaramdam ng excitement, hindi lamang dahil sa trabaho, kundi dahil alam niyang naroon din si Alejandro. Hindi niya alam kung magkikita sila. Pero hindi niya maikakailang umaasa siyang mangyayari iyon. Habang nasa venue, abala si Bea sa pag-check ng mga suppliers, lights, at mga mesa. Suot ang simpleng white blouse at black slacks. Mukha siyang professional, pero elegante. Habang sinusuri niya ang seating arrangement, may naramdaman siyang mga matang nakatingin sa kanya. Napalingon siya at nakita ang pamilyar na anyo ni Alejandro. Nakatayo sa di kalayuan, suot ang isang light blue button-down shirt at slacks. Naka-cross arms ito habang nakangiti. Bea, Tawag niya habang papalapit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Bea. Para siyang teenager na nahuli sa akto ng crush niya. Pilit niyang inipon
ang lakas ng loob at ngumiti. Alejandro, what are you doing here? I heard about this event. I thought I'd drop by, and maybe I was hoping to see you. Sagot nito, kaswal pero halata ang saya sa mukha. You're unbelievable. Don't tell me you came here just because of this. Sagot ni Bea sabay tawa. Partly, but mostly because I wanted to see how amazing you are at your job again. Sagot ni Alejandro na may kasamang kindat. Napailing si Bea pero hindi niya napigilang ngumiti. You're too much. But seriously, are you attending as a guest? Yes, but only because I knew you'd be here. I didn't want to miss the chance to see you. Diretsong sagot ni Alejandro na tila wala nang balak itago ang intensyon na tigilan si Bea. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Mabuti na lang at tinawag siya ng isa sa mga staff. Bea, we need you at the registration table. I have to go. Sabi niya kay Alejandro. Pero bago siya lumakad, sinabi nitong I'll see you around later, Bea. lumipas ang ilang oras, naging busy si Bea sa pag-aasikaso ng mga bisita. Pero kahit gaano siya kaabala, hindi niya maiwasang mapansin si Alejandro. Madalas niya itong mahuling nakatingin sa kanya mula sa malayo. Nang matapos ang programa, sa wakas ay nakahinga na. Nang maluwag si Bea, habang naglalakad siya palabas ng venue, biglang tumabi sa kanya si Alejandro. Finally, you're done. I was waiting for the perfect time to talk to you again. Ang kulit mo talaga. Hindi ka pa ba napapagod? Sagot ni Bea. Pero halata sa boses niya ang tuwa. Not when it comes to you. Sagot ni Alejandro na ikinapula ng mukha ni Bea. Naglakad sila papunta sa isang nearby cafe. Pareho silang tahimik habang naglalakad. Pero ramdam ang kagaanan ng paligid. Nang makarating sila, pumili sila ng isang table na may magandang tanawin ng Cebu City lights. How was the event? Tanong ni Alejandro habang umorder ng kape para sa kanilang dalawa. Stressful but fulfilling. And you? Did you enjoy? I did, but only because you were there. Sagot ni Alejandro. Napangiti naman si Bea. You're really good at this, aren't you? Good at what? Tanong ni Alejandro na tila inosente. Making someone feel special. Sagot ni Bea. Sabay ngiti. Tinitigan siya ni Alejandro. Tila seryoso. That's because you are special, Bea. From the moment I met you, I knew there was something different about you. And I wanted to know you more. Natigilan si Bea. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Pero bago pa siya makapag-isip, nagpatuloy si Alejandro. I don't want to rush you or make you feel pressured. I just want you to know that I'm here. And I'm willing to take things slow. If that's what you want. Sabi nito. Naramdaman ni Bea ang sincerity sa boses nito. Hindi ito tulad ng ibang lalaki na puro salita lang. Si Alejandro, ramdam niya, ay totoo. Thank you for being honest. I appreciate that. Sagot ni Bea, sabay tingin sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa maraming bagay, trabaho, pamilya, at mga pangarap nila sa buhay. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Bea ang ginhawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nag-alinlangan sa presensya ng isang lalaki. Habang papalabas sila ng cafe, tinanong siya ni Alejandro. Do you think we can see each other again before you leave Cebu? Napatingin si Bea sa kanya. Nag-iisip. Sa kabila ng kaba, tumango siya. Maybe. We'll see. I'll hold on to that maybe. Ngumiti si Alejandro, halatang masaya. Habang naglalakad pa uwi, naramdaman ni Bea ang kakaibang init sa puso niya. Alam niyang may espesyal sa pagitan nila ni Alejandro. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili pa rin siyang maingat. Mabilis ang naging takbo ng mga araw para kay Bea matapos niyang tanggapin ang assignment sa Cebu. Abala siya sa paghahanda ng mga detalye ng event, mga venue, speakers, program flow, at lahat ng maliliit na bagay na kailangang siguruhing maayos. Hindi nagkaroon ng pagkakataon na magkita sila Bea at Alejandro. Bago bumalik si Bea sa Manila,
Dahil sa napakabusi nitong schedule, naging busy din si Alejandro sa negosyo nito. Pero sinisikap pa rin niyang makapag-message kay Bea isa sa isang araw. Hindi nila namamalayan na lumipas ang 3 buwan nang naging busy sila pareho at tanging simple at maikling message lang ang natatanggap nila sa isa't isa. Habang nakaupo si Bea sa isang cafe sa Makati, nag-check siya ng email. Habang tinitingnan ang mga updates sa event, biglang nag-pop up ang notification ng message mula kay Alejandro. Hey, Bea, just wondering, are you coming to Cebu anytime soon? Or still busy in Manila? Napangiti si Bea, pero sinubukan niyang hindi magpakita ng sobrang excitement. Matagal na rin silang hindi nagkakausap. Actually, I'll be in Cebu next week for work. Why do you ask? Halos agad-agad ang reply ni Alejandro. Really? That's great news. Maybe I can take you to that little cafe I was telling you about before. Nagdalawang isip si Bea bago sumagot. Naisip niyang marami siyang trabaho, pero naisip rin niyang wala namang masama kung maglaan siya ng oras para kay Alejandro. Let's see. I'll be busy, but I might have some free time. No pressure, just let me know when you're free. Dumating ang araw ng event. Maaga pa lang, abala na si Bea sa pag-aasikaso ng programa. Ang venue ay napakaganda. Isang malaking hall na overlooking ang dagat. Bagamat pagod na siya, pinilit niyang mag-focus sa trabaho. Habang naglalakad siya sa hallway para tingnan ang setup, narinig niya ang pamilyar na boses sa likuran niya. Bea, Lumingon siya at nakita niya si Alejandro. Nakangiti habang may dalang buke ng mga bulaklak. Hi, what are you doing here? Pati niya, halatang nagulat, pero masaya nang makita niya si Alejandro. I heard about the event. One of my friends is attending, and I thought I'd drop by to see if I could catch you. Sagot ni Alejandro. And these are for you. I figured you could use a little cheer. Napangiti si Bea. Ramdam ang init sa kanyang dibdib. You didn't have to do that, but thank you. It's nothing. How's the event going? Busy as always, pero okay naman. Everything's on schedule. Good to hear. By the way, are you free after this? Maybe I can show you around Cebu. Nag-alinlangan si Bea. Alam niyang dapat niyang tapusin ang trabaho. Pero naisip din niyang deserve niya ang kaunting pahinga. Let me check, but I can't promise anything. I'll wait. Sagot ni Alejandro. Ngumiti ulit. Pagkatapos ng event. Pagod, pero masaya si Bea. Matapos ang huling bahagi ng programa, tinapos na nila ang setup at niligpit ang lahat. Habang nakaupo siya sa gilid ng stage, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Are you free now? If not, no worries. I can wait another day. Napangiti si Bea at nag-reply. Give me 30 minutes. Pagkalipas ng kalahating oras, nasa labas na si Bea ng venue. Nakita niya si Alejandro na nakasandal sa kanyang kotse. Nakangiti habang hawak ang 2 tasa ng kape. Ready? Tanong ni Alejandro habang inaabot ang isang cup sa kanya. Ready. Sagot ni Bea, hindi maitago ang kilig. Dinala ni Alejandro si Bea sa isang maliit na cafe na overlooking ang dagat. Simple lang ang lugar, pero napaka-romantic ng ambience. Habang umiinom sila ng kape, nagkwento si Alejandro tungkol sa kanyang buhay sa England, ang mga pangarap niya, at kung paano siya napunta sa Cebu. You know, I never thought I'd meet someone like you. Sabi ni Alejandro, bigla habang nakatingin sa kanya. Napatingin si Bea, halatang nagulat. What do you mean? I mean, you're different. You're smart, passionate, and you're not afraid to speak your mind. It's refreshing. Thanks, but I'm just me. Nothing special. Don't say that, you're special. And I'd like to get to know you more, if that's okay with you. Sabi ni Alejandro. Tahimik na tumingin si Bea sa dagat. Iniisip ang sinabi ni Alejandro. Sa loob-loob niya, alam niyang may nararamdaman siya para dito. Pero natatakot pa rin siya. Let's take it one step at a time. Sagot ni Bea. Ngumiti si Alejandro. Halatang masaya sa sagot niya. That's all I could ask for. Habang bumabalik si Bea sa kanyang hotel room, hindi niya maiwasang mapangiti.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may posibilidad na may magandang mangyari sa pagitan nila ni Alejandro. Sa kabilang banda, si Alejandro naman ay nasa kanyang apartment. Iniisip ang bawat saglit na magkasama sila ni Bea. Alam niyang hindi pa ito sigurado, pero handa siyang maghintay. At sa gabing iyon, habang nakahiga si Bea sa kanyang kama, isang mensahe ang natanggap niya mula kay Alejandro. Good night, Bea. Thank you for tonight. Looking forward to seeing you again soon. Napangiti si Bea at bago siya matulog, sinagot niya ang mensahe. Good night, Alejandro. Thank you too. Sa loob ng 5 buwan, naging mas madalas ang komunikasyon nila Bea at Alejandro. Kahit magkalayo sila, si Bea sa Manila at si Alejandro sa Cebu, ginagawa nila ang lahat para manatiling konektado. Video calls, chats, at paminsan-minsang sorpresa mula kay Alejandro tulad ng pagpapadala ng bulaklak o kape at ang minsanang pagbibisita ni Alejandro kay Bea ang nagpapanatili ng kanilang koneksyon. Hindi maikakaila ni Bea na mas lalong lumalim ang pagkakaintindihan nila. Naging bukas si Alejandro sa pagpapakita ng kanyang nararamdaman, ngunit nanatili itong magalang at hindi nagmamadali. Isang gabi, habang magkausap sila, nagkita sila sa isang restaurant at kumakain. Alejandro, bakit parang ang saya mo ngayon? I'm happy because I've been thinking about something. Thinking about what? I wanted to ask you something. Sabi ni Alejandro. Tumigil siya sandali, parang nag-iipon ng lakas ng loob at hinawakan ang kamay ni Bea. Kinakabahang ngumiti. Okay, now you're making me nervous. What is it? Sagot ni Bea. Tumatawa pero ramdam ang kaba. Alejandro took a deep breath. Bea, I've been thinking a lot about us. These past few months have been amazing, and I really like you. A lot. Natigilan si Bea pero hindi niya mapigilang mapangiti. I want to ask for your permission, if I could court you, properly. Aren't you not courted me a few months ago? I don't want to rush you or pressure you. I just want to let you know how I feel and give you the chance to decide. I want to do things the right way, your way. Naramdaman ni Bea ang sincerity sa boses ni Alejandro. Hindi pa siya sumagot agad. Gusto niyang maging sigurado sa nararamdaman niya. Alejandro, I appreciate what you're saying. And I won't lie. I do feel something for you. Sagot ni Bea. Napangiti si Alejandro, halatang nakahinga ng maluwag. But I think we should take it slow. I want to make sure we're both ready for whatever this could lead to. That's all I need to hear. I'll take things slow, Bea. I promise. And I'm sure we will overcome all the trials that come our way. Sa sumunod na mga linggo, simula ng gabing iyon, naging mas maalaga si Alejandro. Mas madalas na ang kanyang pagpapakita ng effort. Pinadala niya si Bea ng handwritten letters, mga paborito niyang tsokolate, at minsan kahit simpleng mga bagay na alam niyang magpapasaya sa kanya. Si Bea naman, habang tumatagal, ay mas lalong napapalapit kay Alejandro. Hindi niya maitanggi na unti-unti na siyang nahuhulog dito. Isang araw, habang nasa gitna ng kanilang tawanan sa video call, biglang napansin ni Alejandro na iba ang ngiti ni Bea. What's that smile for? Nothing. No, really, what is it? Pagpupumilit na nakangiting tanong ni Alejandro. I'm just happy. Happy that you're in my life. Natahimik si Alejandro, pero halatang masaya rin siya sa narinig. Oh, babe, that means the world to me. Thank you. Isang tahimik na gabi, magkasamang nagkakape, sina Bea at Alejandro sa isang maliit na kafe sa lungsod. Puno ng ingay ng mga usapan ng paligid, ngunit tila sila lang ang nasa mundo ng isa't isa. Napansin ni Bea na tila malalim ang iniisip ni Alejandro. Nakatingin ito sa tasa ng kape at bahagyang naglalaro ang mga daliri nito sa gilid ng baso. Do you have to think about your coffee like that? Pabirong tanong ni Bea habang ngumingiti. Napatingin si Alejandro sa kanya. May maliit na ngiti, ngunit halatang nag-aalangan. Actually, it's not the coffee.
Oh, what is it then? Tumuwid si Bea sa pagkakaupo, nakahanda sa kung ano ang susunod nitong sasabihin. Huminga ng malalim si Alejandro bago nagsalita. I've been thinking about something for a while now, and I wanted to ask you about it. Okay, go on. Napakunot noo si Bea. Pilit nang ngumiti si Alejandro. Ngunit halata ang kaba sa boses niya. Do you think I could meet your family in your province? My family? Sandaling natigilan si Bea. Binaba ang tasa ng kape sa lamesa. Yes. I want to meet them. You're very important to me, babe. I feel like it's the right thing to do. Sagot ni Alejandro, seryosong ngunit may halong kaba. Napatingin si Bea sa kanya. Halatang iniisip ang sagot. Alejandro, it's not that I don't want you to meet them. It's just, my family is very traditional. They might have a lot of questions and it won't be easy for you. Ngumiti si Alejandro at sa pagkakataong ito, mas seryoso na ang tingin niya kay Bea. I understand, Bea. But I want to do this. I want to show them that I'm serious about you. You're really willing to go all the way to my province for this? Of course, I'd go anywhere for you. Napangiti si Bea, ngunit bahagyang namula ang pisngi. You're making it really hard to say no. That's my plan. All right, I'll take you to meet my family. But don't say I didn't warn you. They can be tough. I'll be ready. You'd better be. Sabi ni Bea na may halong biro. Ngunit naglambot ang kanyang ekspresyon. Thank you, Alejandro. This means a lot to me. It means a lot to me too. Sagot ni Alejandro. Malalim ang tingin sa mga mata ni Bea at sa gabing iyon, napagdesisyunan nilang dalawa na harapin ang susunod na hakbang sa kanilang relasyon. Habang papalapit ang araw ng kanilang biyahe, naramdaman ni Bea ang halong kaba at pananabik. Alam na rin ng mga magulang ni Bea kung sino si Alejandro sa buhay niya. At nasabi na rin niya dito na bibisita siya kasama si Alejandro sa bahay nila. Dumating ang araw ng kanilang biyahe papunta sa probinsya ni Bea. Maaga silang umalis mula sa lungsod sakay ng isang rented na van. Nag-request naman ng leave sa trabaho si Bea na agad namang inaprobahan ng company nila dahil sa 3 taong pagtatrabaho nito sa kanila ay talaga namang masipag at bihira lang kung magpahinga sa trabaho si Bea. Tahimik si Alejandro habang nasa biyahe, halatang nag-iisip ng mga maaaring mangyari. Napansin ito ni Bea, kaya't nagdesisyon siyang kausapin ito. Hey, you've been awfully quiet. Nervous? Sabi ni Bea, bahagyang tinapik ang braso ni Alejandro habang magkasabay silang nakaupo sa loob ng nirentahan nilang sasakyan na bumabaybay sa makipot na daan patungo sa kanilang probinsya. Tumawa ng mahina si Alejandro, ngunit hindi ito itinanggi ang kabang nararamdaman. A little? Meeting the family is a big deal, right? I want to make a good impression. You'll be fine. Just be yourself. They'll see how genuine you are. That's easy for you to say. They already love you. They'll like you too, trust me. Habang papalapit sila sa probinsya, mas lalong naging halata ang pagbabago sa tanawin. Ang mga matatayog na gusali ay napalitan ng mga puno at malalawak na bukirin. Panay ang tanaw ni Alejandro sa labas ng bintana, tila natutuwa sa simpleng tanawin. This is beautiful. It is. This place is a big part of who I am. I hope you'll feel at home here. I already do. Napangiti si Bea at saglit na natahimik. Ilang saglit ang lumipas bago siya muling nagsalita. I want to give you a heads up about my family. They're simple people, but they're warm and hardworking. Tell me about them. Well, my dad, Edgar, manages our small rice field. When he's not working in the rice fields, he drives a jeepney to earn extra income. He's a bit strict, but he has a big heart. He's the kind of person who always puts family first. That sounds admirable. And your mum? My mom, Linda, is a housewife, but she never runs out of things to do. She loves to sew. She makes clothes and rags to sell to the neighbors. We also have a small shop in front of the house. She's very resourceful, and she's the glue that holds our family together. Sounds like you take after her. I am the eldest of 3 siblings.
Alexa used to be in her second year of college, but she stopped studying. What happened? She got pregnant. Her boyfriend left her, didn't take responsibility. So she came back to us so we could help her. She's raising her baby now. And even though it's hard, she's doing her best. That must have been tough for her and for your family. It was, but we're managing. Family sticks together, right? Absolutely. What about your other sibling? Quinn is graduating next year as a doctor. He's always been the ambitious one. We're all so proud of him. Your family sounds incredible, Bea. They've clearly shaped who you are. Thanks. They're far from perfect, pero they're everything to me. I hope you'll like them. I already do. If they're anything like you, I'm sure I will. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang papalubog na araw na sumisilip sa pagitan ng mga puno. Sa bawat kilometrong nalalapit sa tahanan ni Bea, mas lalong nararamdaman ni Alejandro ang init at pagkakaibang dala ng lugar. Pagdating ni na Bea at Alejandro sa bahay ng pamilya ni Bea, agad silang sinalubong ng ingay mula sa munting tindahan sa harap ng bahay. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy na may sementadong sahig, simple ngunit maaliwalas. May makikitang mga halaman sa harap at ang lumang jeepney na pag-aari ng ama ni Bea ay nakaparada sa gilid. Bea, nandito na pala kayo anak. At ito na siguro si Alejandro. Yes, Mama. This is Alejandro. Alejandro, this is my mom, Linda. Napangiti si Bea habang pinakikilala si Alejandro. Good evening po. Bati ni Alejandro at nagmano. Good evening din. Pasok kayo, halina't kumain muna tayo. Sa loob ng bahay, abala si Edgar, ang ama ni Bea, sa pag-aayos ng mga sako ng bigas na nakatambak sa sulok. Nang makita ang mga bagong dating, agad itong lumapit. Malaki ang katawan ni Edgar at halata ang pagod sa kanyang mga mata. Ngunit hindi may tatangging may kabaitan ito. Pa, si Alejandro po. Alejandro, this is my father, Edgar. Good evening po, sir. Bati ni Alejandro. Iniabot ang kamay kay Edgar. Bahagyang nagkibit balikat ang binata nang makitang hindi ito sigurado kung paano siya kakausapin. Good evening. Musta ang biyahe nyo? Hindi ba kayo nahirapan sa daan? It's okay naman po. Actually, I understand Tagalog well. I just speak it with a bit of an accent, so I prefer speaking in English. Ay, okay lang yon. Basta naiintindihan mo kami. Ang mahalaga, hindi ka mahihirapan dito sa amin. Salamat po. Sagot ni Alejandro. Tila nawala ang kaba dahil sa mainit na pagtanggap sa kanya. Habang kumakain sila ng hapunan, naging mas madali ang usapan. Niluto ni Linda ang adobo, sinigang at inihaw na bangus na agad namang ikinatuwa ni Alejandro. Napansin ni Bea kung gaano kasipag si Alejandro na makipag-usap kahit Tagalog ang karamihan ng sinasabi ng pamilya niya. So Alejandro, anong negosyo mo? Tanong ni Edgar habang naglalagay ng ulam sa plato. I run a construction company, sir. We build structures like buildings and bridges. I'm also an architect, so I personally handle the designs and planning for many of our projects. It's been my passion and business for the past 5 years. Sagot ni Alejandro bago ngumiti. Architect? At may construction company ka pa? Ang galing naman. Siguro magaganda at matitibay ang mga ginagawa nyo. Ani Edgar, halatang impressed. Hopefully, po. But your house is also beautiful in a different way. It feels very warm and welcoming. Salamat, Sir. Pasensya ka na kung medyo magulo ha. Mahirap mag-asikaso kapag may tindahan eh. Hindi po. It's really beautiful, and it smells amazing. Dagdag ni Alejandro, tinutukoy ang amoy ng adobo. Napangiti si Bea habang pinagmamasdan ang pag-uusap ng kanyang pamilya at ni Alejandro. Mukhang nagkakaroon sila ng magandang koneksyon. Ngunit hindi niya maiwasang mapansin ang tahimik na kapatid niyang si Alex, na tila hindi mapakali habang kumakain. Napansin din ito ni Alejandro, kaya't tinanong niya si Alex. So, Alex, Bea told me you have a baby. How's that going? It's hard, but I'm managing. Thanks for asking. Nagulat si Alex, ngunit saglit lang bago siyang ngumiti ng pilit. You're strong, I admire that. Nagpatuloy ang hapunan sa masayang kwentuhan.
Kahit paminsan ay hirap si Alejandro sa pagsunod sa mabilis na Tagalog ng pamilya ni Bea, nakahanap naman siya ng paraan para magtanong at magbigay ng opinyon, bagay na ikinatuwa ni Edgar at Linda. Habang natutulog na ang bahay at nagpahinga ang lahat, natagpuan ni Bea si Alejandro na nakatayo sa labas, pinagmamasdan ng mga bituin. Nilapitan niya ito. Are you okay? I am. Your family is wonderful, Bea. I feel lucky to have met them. Ngumiti si Bea. Pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang pangamba niya kanina. I told you they'd like you. They do. But more than that, I like them. They remind me of why I fell for you. Sabi ni Alejandro, sabay tingin sa kanya. Saglit silang natahimik, nakikinig sa mga kuliglig at malamig na simoy ng hangin. Sa sandaling iyon, alam nilang pareho na ito ang simula ng mas malalim na koneksyon, hindi lang sa isa't isa, kundi pati na rin sa pamilya ni Bea. Habang nakatayo sina Bea at Alejandro sa labas ng bahay, mahina ang kanilang usapan. Tila ayaw nilang sirain ang katahimikan ng gabi. Maliwanag ang buwan at ang simoy ng hangin ay malamig at presko. Tila niyayakap sila. You know, this reminds me of home. I grew up in the countryside back in England. My parents own hectares of land there, and we manage a farm. Everywhere you look, it's fields and open skies. Being here feels like going back to that simplicity. Ganito talaga dito. Tahimik, simple, walang pressure. I think that's why I always come back. No matter how busy life gets in the city, this is home. I get that. Your family, this place, it feels real, grounded. It's what I grew up with, and what I've missed ever since moving to the city. I didn't realize how much I needed this. Alam mo, hindi ko inaasahan na magugustuhan mo agad dito. Akala ko mahihirapan ka kasi iba talaga ang buhay dito kaysa sa Maynila. Sagot ni Bea. Bahagyang tumatawa. Ngumiti si Alejandro. Bahagyang nananabik. Actually, this feels familiar. It's like a piece of home. A reminder of the fields and quiet nights I grew up with. It's refreshing, and I won't lie, I was nervous. I wanted to make a good impression, especially with your dad. He seems tough. Si Papa? Oo, medyo strict siya minsan. Pero softy yan. Kapag nakita niya kung gaano ka kaseryoso sa akin, he'll come around. Tumingin si Alejandro sa bahay. Tila iniisip ang naging pakikitungo niya kay Edgar kanina. I hope so. I really want him to trust me. I know how much you value his opinion. Siyempre naman, ikaw kaya ang unang lalaki na dinala ko dito. Hindi nila basta-basta ibibigay ang tiwala nila. Wait, I'm the first? You've never introduced anyone to your family before? Nope, you're the first. And honestly, it's a big deal for me. That means a lot, Bea. I promise I won't let you or them down. Nakangiti si Bea habang pinapanood ang seryosong ekspresyon ni Alejandro. Bago pa siya makapagsalita, narinig nila ang pagbukas ng pinto. Lumabas si Edgar. May hawak na tasa ng kape. Hindi pa kayo natutulog? Hindi pa pa, baka mamaya na. Tumango si Edgar at naupo sa isang upuang kahoy sa tabi ng pintuan. Sabihin mo nga sa akin, Alejandro, ano ba talaga ang plano mo kay Bea? Seryoso ka ba talaga sa anak ko? Halatang nagulat si Alejandro sa tanong, pero agad din niyang inayos ang sarili. Tumingin siya kay Bea na halatang nag-aalala pero nanatiling tahimik. Sir, I'm serious about Bea. She's smart, kind, and she's the most amazing person I've ever met. I respect her, and I want to build something real with her. Tahimik si Edgar habang pinapakinggan siya. Tila sinusuri ang bawat salitang sinabi ni Alejandro. Maya-maya, tumango ito at uminom ng kape. Ang importante sa akin ay kaya mong panindigan ang mga sinasabi mo. Hindi madali ang buhay dito, Alejandro. At kung seryoso ka sa anak ko, kailangan mo ring tanggapin na kasama ang pamilya sa lahat ng bagay. I understand, sir. Family is very important to me. And I want to be part of Bea's life, including her family. I'll do my best to prove that to you. Mabuti kung ganon, bukas sasama ka sa akin sa palayan. Palayan?
Oo, kailangan ko ng katulong bukas. Napatawa si Bea. Good luck, Alejandro. I'll be ready, sir. At sa gabing iyon, habang bumalik na sa loob si Edgar, naiwan sina Bea at Alejandro na nagtatawanan. Alam nilang magiging mahirap ang susunod na araw, pero naroon ang excitement sa kanilang dalawa para sa bagong hamon at para sa bagong relasyon na unti-unti nang nagiging mas malalim